Ayaw sa gusto mo. Ikakasal ka kay Mr. Bright. Bulyaw ni Daddy sa akin. Dad, bakit ba pinagpipilitan yung ikasal ako sa lalaking iyon? Bukod sa arugante, wala pang modo. Galit kong sagot kay Daddy. Tumigil ka, Krisa. Baka nakakalimutan mo na malaki ang utang na loob mo kay Mr. Bright. Ani Daddy. Dad, hindi ko makakalimutan na siya ang nagligtas sa buhay ko na muntik na akong malunod noon. Pero hindi ibig sabihin noon buhay kong ibibigay ko sa kanya bilang kabayanan. Krisa! Matigas na sambit ni Mommy sa akin na nasa likuran ito ni Daddy. Mamaya na ang kasal ninyo ni Jeffrey, kaya hindi ka pwedeng umayaw. Huwag mo kami bigyan ng kahihiyan ng Daddy mo. Galit na bulyaw sa akin ni Mommy. May magagawa pa ba ako? Hindi ko alam kung bakit pilit niyo ako pinapakasal sa lalaki yan. Dahil lang sa kapangyarihan niya? Dahil lang kilala siya dito sa Holland bilang sikat na negosyante? Pagmamaldit ako pang sabi na pilit pinipigilan ang pagpatak ng luha ko sa aking mga mata. Hindi naman sa ganoon, Krisa. Isipin mo na lang na para ito sa kabubuti mo. Isa pa, malaki ang naitulong sa atin ni Jeffrey. Kung hindi dahil sa kanya, baka sana tayo pinulot ngayon. Kunot noon namang sabi ni Daddy sa mahinahong boses. Hindi mo ba alam na ang pera na ginagastos natin at ang pera na ipinangsha-shopping mo ng mga gamit mo araw-araw ay galing sa mapapangasawa mo? Bulyaw naman ni Mommy. Tumahimik na lang ako at huminga ng malalim. Muntik na kasing malugi ang kumpanya namin dahil sa kapabayaan ni Daddy. Wala na akong nagawa kundi ang magpakasal sa lalaking iyon. Ano pa ba magagawa ko? Pero kung tutuusin, maswerte naman ako na ikasal sa lalaking iyon. Pero hindi namin gusto ang isa't isa. Meron akong boyfriend pero nasa ibang bansa ito para mag-aral ng master's degree. Isa kasing doktor ang boyfriend ko at gusto niya na palawakin pa ang kaalaman tungkol sa medisina. Hindi alam ng boyfriend ko na ikakasal ako sa iba. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa kanya kapag nagkita kaming dalawa. Congratulations! Bati sa amin ng mga kakilala ng Daddy at mga kasosyo ni Jeffrey sa negosyo. Thank you po. Sagot ko. Napakaswerte mo, Krisa, dahil napasayo ang isang sikat na bilyonaryo na may-ari ng FGM Mall dito sa Holland. Bukod sa ilang branch dito sa Holland ay nagkalat pa ito sa ibang bansa. Papuri pang sabi ng best friend kong si Crystal na siyang maid of honor ko. Napasimangot lang ako sa sinabi niya. Pero nasa na groom mo? Tanong pa niya. Ewan ko. I don't care. Pagsusungit kong sagot sa kanya. Mabuti pa, samahan mo ako sa loob. Masakit ang ulo ko. Yaya ko kay Crystal. Tara, sagot niya sa akin. Pumasok kami sa loob ni Crystal. Iniwan ko mga bisita sa reception area at pumasok sa isang silid na inarkila ng ugok kong mapapangasawa. Pagdating namin sa silid ay ibinagsak ko ang aking katawan sa malambot na kama. Ano ka ba, Best? Dapat inaasikaso mo mga bisita mo. Mami, hanapin ka nila Tito Herman at Tita Agnes. Nakapamewang na sabi ni Crystal. Hayaan mo na sila. Hayaan mo sila mag-entertain sa mga bisita. Total sila naman may gusto nito. Kaya bahala sila. Sabi ko naman sa kaibigan ko. Paano kung hanapin ka ni Mr. Bright? Tanong ni Crystal. Di bahala siya. Isa pa busy naman siya sa ibang mga babae. Gusto ko na umuwi. Matulog na lang. Naiinis kong wika kay Crystal. Ay, ikaw lang yata ikinasal na parang pasa ng mundo. Sabi pa ni Crystal. Maya-maya inabukas ang pinto ng silid na inukupan namin. Nandito ka lang pala. Alam mo marami pa mga bisita sa labas tapos ikaw pahiga-higa lang dyan. Bulyaw ng baritonong boses sa akin ni Jeffrey. Napataas naman sa Crystal na umeksena ang ugo kong asawa kaya bumangon ako. Di harapin mo sila. Total mga bisita mo naman ang karamihan doon. Pagsusungit kong sabi na nakataas ang kilay. Lumapit ito sa akin at tiningnan ako ng masakit at hinablot niya ang braso ko at inilapit ang labi nito sa tenga ko. Don't forget that you are my wife now. Kaya huwag mo akong ipahiya sa mga bisita natin. Bulong pa niya sa akin. Biglang nanayo mga balahibo ko nang maramdaman kong hininga niya na dumampi sa akin tenga. Agad akong tumayo at mamisi naman siya at sumayanyas ng ulo niya na nagpapahiwatig na lumabas na kami. Si Crystal ay nauna ng lumabas na nakangisi ng nakakaloka. Inayos ko muna ang damit ko sa kanya ako hinawakan sa kamay at pinulupot ang braso ko sa braso niya. Inirapan ko siya.
Ang ganda mo, Mrs. Krisa Bright. Nakangisi niya, sabi sa akin sabay kindat. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung inaakala mo na mamahalin kita, pues nagkakamali ka. Lalo itong ngumisi nang malapit na kami sa pintuan. Walang problema sa akin yun, my beautiful wife. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka mahuhulog sa akin dahil baka hindi kita masalo. Sabi nito sa akin. Ha? Talaga? I will never fall in love with you, Mr. Jeffrey Bright. Matigas kong pagkakasabit, inirapan siya ngunit ngumiti lang ito. Nang nasa labas na kami, pinakilala niya ako sa mga kasosyo niya sa negosyo at sa mga kaibigan niya. Ngumingiti lang ako ng kaplastikan sa mga iyon. Kung pwede lang nasipain ko siya, ginawa ko na, pero ayoko naman na mag-skandalo dahil kahihiyan din iyon ng pamilya ko. Makalipas ang ilang oras ay natapos na rin ang reception at nagsiuwian na ang mga bisita. Nasa kwarto ako noon nang pumasok din sa loob si Jeffrey. Nakabihis na ako noon ng puting dress na hanggang tuhod ko. Bilisan mo dyan at uuwi na tayo. Wika nito na seryoso ang mukha. Sa bahay ako uuwi. Pagmamatigas kong sabi, tinignan naman ako nito at ngumiti. Sa bahay natin tayo uuwi. Huwag ka mag-alala at pinalipat ko na mga gamit mo sa bahay kaya doon tayo ngayon tutuloy. Ani Jeffrey. Ayoko makasama ka sa isang bubong. Inis kong sabi. Huwag ka na mag-inarte dyan, Krisa. Sumama ka na sa asawa mo. Kailangan matuto ka sumunod sa asawa mo. Biglang sabat ni Daddy na nasa pintuan na ito. Dad, pwede namang sa bahay na lang kami tumira. Wika ako pa kay Daddy. Krisa, mag-asawa na kayo ni Jeffrey, kaya doon ka na sa bahay niya titira. Matigas pang sabi ni Daddy. Ayoko na makipagtalo pa kaya pumayag na ako. Dali-dali kong kinuha shoulder bag ko at padabog na lumabas. Napailing na lang si Jeffrey at Daddy at sumunod na lang sa akin si Jeffrey. Huminto ako sa tapat ng sakyan niyang Lamborghini na kulay dilaw. Dad, dadalhin ko ng anak niyo sa bahay ko. Paalam ni Jeffrey kay Daddy. Sige iyo, ikaw na bahala sa anak ko. Sagot pa ni Daddy, saka ito tumingin sa akin. Iha, huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang asawa mo. Matututunan niyo ring mahalin ang isa't isa. Wika pa sa akin ni Daddy. Mangiyak-ngiyak akong yumakap sa kanya. Dad, pwede ba akong matulog dun sa bahay kahit isang beses lang sa isang linggo? Tanong ko sa ama ko, saka kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Anak, sa asawa mo na ikaw dapat magpaalam. Di balo na lang, Dad. Sige po, alis na kami. Saka sumakay na ako sa sakyan ni Jeffrey. Hindi na ako nakapagpaalam kay Mommy dahil nauna pa itong umalis kanina para makipagkita sa kaibigan niya. Pakiramdam ko ibinenta ako ng mga magulang ko sa lalaking ito. Palibhasa kasi ang laki ng utang nila Daddy kay Jeffrey kaya lumalabas na ako ang pambayad. Pagkatapos magpaalam ni Jeffrey kay Daddy, umupo na ito sa driver's seat at pinaandar na ang sakyan. Pareho kaming walang imik sa loob ng sakyan. Nakatanaw lang ako sa labas at iniisip ko si Darwin, ang boyfriend ko. Mahal na mahal ko si Darwin. Siya ang gusto kong maging ama ng mga anak ko, hindi ang aroganteng lalaking ito. Kung iniisip mo na makiisa ka sa akin, pues nagkakamali ka, Jeffrey. Dahil hindi ako magpapagalaw sa'yo sa gabing ito. Inis kong binalingan siya. Diretso naman ang tingin niya sa unahan at nakatuon ng atensyon sa pagmamaneho. Don't worry, honey. Hindi kita gagalawin hanggat hindi ka pa ready. Sabi pa niya na walang reaksyon ng mukha. Mabuti kung ganoon. Tipid kong sagot sa nanahimik na ako. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na kami sa isang exclusive subdivision. Magagara ang mga bahay na naroon at napakastrikto ng security. Pagdating namin sa harap ng gate ng kanyang mansyon ay kusa itong bumukas. Napamangha ako sa landscape na nandoon. May mga magagandang orchids na nakahilera sa isang bahagi ng daanan at sa kabila ay may mga iba't ibang uri ng bulaklak. Inihinto niya ang sasakyan sa parking area. Bumaba siya at tumuloy sa bukana ng mansyon. Ang ugok kong asawa hindi mala ako pinagbuksan ng pinto kaya nagngingit-ngit ako sa sobrang inis sa kanya. Kaya kusa na lang ako lumabas at ibinagsak ng malakas ang pinto ng Lamborghini niya at lumapit ng padabog sa kanya. Makapagsara ka ng pinto ng sakyan parang gusto mo sirain ah. Sarkastiko niyang wika sa akin. Napaka-gentleman mo kasi. Hindi ka man lang marunong magbukas ng pinto para sa asawa mo. Mataray kong panguuyam sa kanya. He smirk. Kusa ka naman pumasok kanina sa sakyan ko, di ba? So dapat kusa ka rin bumaba, tama? Pangiinis niya pang sabi sa akin. Sa inis ko'y sinipa ko siya sa paa. Aray! Krisa ha?
Napakasadista mo! Nakangawing sabi nito sa akin at hinimasimas ang paa niya. Maya-maya narinig ko ang sasakyan niya na umalis. Napangiti ako dahil sigurado na nainis ko siya. Buti nga sa'yo. Sabi ko pa sa hangin. Tinapos ko ng aking pagkain. Pagkatapos ay tinawagan ko si Crystal para yayain itong mag-shopping. Oh, bakit napatawag ka? Bungad na tanong niya sa akin. Yayayain sana kita mag-shopping. Boring kasi dito sa bahay. Sige, dahil magsha-shopping din ako. Dadaanan na lang kita mamaya. Sabi nito sa kabilang linya. Okay, hihintayin na lang kita. Tugon ko saka pinatay ko ng aking cellphone. Umakyat ako sa taas para kunin ang shoulder bag ko at pagkatapos ay bumaba rin ako agad. Naabutan ko si Manang sa labas ng mansyon na nagdidilig ng mga bulaklak. Senyorita, aalis po ba kayo? Tanong ni Manang nang makita ako. Opo, Manang. Papasama lang ako sa kaibigan ko na mag-shopping. Hindi po pala uuwi si Sir Jeffrey mamaya. May pupuntahan daw po siyang mahalagang meeting. Nagkibit-balikat lang ako sa kanya. Buti naman kung ganoon at baka hindi rin ako makakauwi mamaya. Masungit kong sabi kay Manang. Napasimangot na lang ito pero inirapan ko lang siya at hinintay ko na lang si Crystal. Maya-maya bumusina na si Crystal sa labas ng gate kaya dali-dali naman akong lumabas at hindi na lumingon kay Manang. Pagkatapat ko sa Mercedes-Benz ni Crystal ay pumasok agad ako sa loob ng sasakyan at naupo sa tabi niya. Siya kasi ang nagmamaneho. Oh, ba't nakabasangot ka dyan? Kamusta ang lovemaking mo kagabi ha? Nakangiti niya tanong sa akin habang pinapaandar ang sasakyan. Ay naku, tumigil ka nga dyan. Anong lovemaking ang pinagsasasabi mo? Nakairap kong sabi sa kanya. Sus, ito naman. Painosente ka pa eh. Kwento mo na sa akin kung may nangyari na sa inyo kagabi. Isinuko mo na ba ang bataan? Tanong nito sa akin habang tumatawa. Hindi no. May sarili akong kwarto saka meron din siya. Sabi ko kay Crystal sabay ingos dito. Si Crystal ang matali kong kaibigan at nakakaalam ng lahat ng sekreto ko sa buhay. Ay, ano ba yan? Ang boring naman ang gabi niyo. Ano yun, tapos na ang kasal pero walang nangyari? Ang malas mo naman, girl. Panunodyo pa nito sa akin. Anong sayang ka dyan? Hindi ko pinangarap na makatabi siya sa kama, no? Kung hindi lang sa mga magulang ko, hindi ako magpapakasal sa lalaki yun. At alam mo naman na si Darwin lang ang mahal ko. Sabi ko kay Krista na nakangiti lang habang nagmamaneho. Mas di hamak na gwapo naman si Jeffrey kaysa sa boyfriend mo, no? Saka bakit ba ayaw mo kay Jeffrey? Gwapo pa naman. Di mo ba alam na marami nagkakagustong maitabi siya sa kama? Tapos ikaw, pabebe ka pa? Sabay haba pa niya ng huso. Kung hindi lang kita kaibigan, binatukan na kita eh. Ayoko nga sa kanya. Saka wala akong paka sa mga babae niya. Tugon ko naman. Kahit ganoon si Crystal ay mabait ito at mapagmahal. Para ko na din siyang kapatid. Naku girl, baka isang araw maghabol ka din dyan sa asawa mo. Kung din, bahala ka. Sabi nito sa akin. Umismid pa ito sabay tinirikan ako ng mata. Maya-maya lang ay huminto na kami sa tapat ng isang malaking mall sa Holland. Bumaba kami ng sakyan pagkatapos niyang mag-park at pumasok sa loob. Nagtungo kami sa isang butik na nandoon. Pumili ito ng mga damit samantalang ako naman ay walang napili dahil hindi ko pa nasusuot ang mga damit na pinang-shopping ko bago ako ikinasal. Marami pa akong mga damit sa mansyon ni Jeffrey. May mga branded bags din ako. Napansin naman ni Crystal ang suot ko na bag. Girl, ang ganda naman ng bag mo. Saan mo nabili yan? Tanong niya. Sa cabinet ko ito kinuha. Sa mansyon ni Jeffrey. Kompleto mga gamit ko roon. Malamang binili niya ito. Kibit-balikat kong sagot kay Crystal. OMG, napakagalante talaga ni Papa Jeffrey. Kinikilig pa niyang sabi at tinampas pa ako sa braso. Umayos ka nga, para kang tabang dyan. Saway ko kay Crystal. Ang swerte mo talaga, girl. Sana ako nalang pinakasal ni Papa Jeffrey. Pag-expired na relasyon niyo, ibigay mo na lang siya sa akin, ha? Kinikilig pa ang bruha. Saliko ko naman siya. Sira ka talaga. May expiration kapag nalalaman dyan. Sabi ko naman sa kanya. Umingos naman ito at tumiradyo na kami sa cashier para bayaran ng mga pinamili niya. Pagkatapos niya magbayad sa cashier ay nagtungo naman kami sa isang restaurant para kumain. Habang kumakain kami, napag-usapan namin ang tungkol sa amin ni Darwin. Bestie, paano mo sasabihin kay Darwin na ikinasal ka na? Papasahin mo pa ba siya? Tanong ni Crystal. Nagkibit-balikat muna ako bago siya sinagot. Ano ka ba? Siyempre hindi. Pero hindi ko siya hihiwalayan. Mahal ko si Darwin, Crystal. Hindi ko pa alam kung paano ko siya haharapin. Sagot ko. Bakit hindi mo siya tawagan?
Alam mo, bestie, akong nahihirapan sa desisyon mong yan. Alam mo kung gaano kalakas ang puwersa ni Jeffrey, di ba? Paano kung malaman niya na magtataksil ka sa kanya? Muling tanong nito sa akin. Alam ko na tama si Crystal kaya napabuntong hininga muna ako bago sinagot ang kaibigan ko. Alam na niya na may boyfriend ako. Maliwala nga lang yun sa kanya at sinabi ko pa na hindi na ako virgin. Sinabi ko rin na may nangyari na sa amin ni Darwin. Tugon ko kay Crystal. Namilog ang mga mata ni Crystal sa sinabi ko. What? Sinabi mo yun? Grabe ka ha? Ano naman sabi ni Papa Jeffrey? Tanong ulit niya sa akin. Disgusting daw ako saka umalis siya. Mabuti nga yun dahil naiinis ako sa kanya. Ginamit yung kapangyarihan niya para lang mapapayag ang mga magulang ko na pakasalan siya. Hello girl. Ang chismis na nalaman ko kung kaya gusto ko agad na mag-asawa ni Jeffrey dahil daw sa minamadali na siya ng mga shareholders niya sa negosyo. Kaya inanapan na siya ng mapapangasawa. Pagkatapos niyang magbayad ay idinaanan niya ako sa mansyon. Ang katulong naman ni Jeffrey ang naabutan ko na nandoon at hindi nga umuwi ang asawa ko. Mas gusto ko pa nga na hindi siya makita. Kaya tumuloy na ako sa kwarto ko. Pagkagising ko, kinabukasan ay masakit ang aking ulo kaya nagpadala na lang ako ng pagkain kay Manang sa kwarto ko. Inilapag niya ito sa lamisita na nandoon. Kailan uuwi ang amo mo? Tanong ko sa matanda. Sumagot naman ang matanda. Hindi ko po alam, senyorita. Marami po kasi inaasikaso, senyorito. Baka nandoon yun sa kinakapatid niya na sa Dala. Ganun ba? Palagi ba yun nawala dito? Nasaan ang mga magulang niya? Sunod-sunod kong tanong sa matanda. Sa personal po na buhay na senyorito, hindi po ako nakikialam, senyorita. Kaya pasensya na po kayo kung wala akong may sasagot sa tanong niyo. Tugon nito. Ay, di bali na lang. Oo nga pala, mamaya doon ako matutulog sa bahay. Baka hanapin ako ng amo mo. Kaya pakisabi na lang kapag tumawag siya. Sabihin mo na kinamomit daddy lang ako. Wika ko. Sabi po ni senyorito, wag daw po kayong umalis ng bahay hanggat hindi pa po siya nakakauwi. Sabi ni Manang. Napaangat na lang ako ng kilay sa sinabi niya. Basta, sabihin mo dyan sa amo mo na doon ako matutulog kina daddy at mami. Pabilyaw ko pang sabi kay Manang. Tumango na lang ito at lumabas na ng kwarto ko. Pagkatapos kong kumain ay binuksan kong aking laptop. Sakto naman na naka-online si Darwin. Tumawag ito kaya sinagot ko naman. Nag-video call kami at nakangiti itong nakaharap sa monitor. Hi babe, kamusta ka na? Malapit na akong umuwi. Basta kita. Wika niya sa akin. Okay lang ako babe. Miss na rin kita. Kailan ang uwi mo? Tanong ko sa kanya. Secret. Nakangiting sagot nito. Tatawagan na lang kita kapag dumating na ako. May surprise ako sa'yo. Sabi pa nito saka kumindat sa akin. Wala pa rin itong pinagbago. Ang gwapo pa rin niya. Ano kayong surprise mo ha? Nakangiti kong tanong sa kanya. May surprise bang sinasabi ka agad? Kaya nga surprise, diba? Sagot niya na hindi pa ninawawala ang ngiti sa kanyang labi. Where are you babe? Parang iba yata ang kwarto mo ngayon. Tanong pa dito nang mapansin na ibang ayos ng kwarto ko. Mas magara kasi ang kwarto ko ngayon kaysa sa bahay namin. Ano kasi babe, pinaayos ko ang kwarto ko. Ang ganda, diba? Pagsasinungaling kong sagot sa kanya. Nakonsensya naman ako dahil alam ko na masasaktan siya kapag sinabi ko na iganasal na ako. Ganun ba? Sige babe, may pasok pa kasi ako at last day ko na sa work. Tatawagan na lang kita ha? I love you babe. Anya sa akin at kumaway pa siya. I love you too babe. Saka nag-flying kiss ako sa kanya. Pagkatapos namin mag-usap ni Darwin ay nagbabad ako ng katawan sa bottom na may gatas. Tuwing umaga ay pinapalitan ito ni Manang. Bala ko sanang pumunta sa pinsan ko na si Liam kaso mukhang broken-hearted pa ito sa katulong nila na si Sheena. Kaya napag-isipan ko na lang na pumunta sa bahay pero pagdating ko sa bahay namin ay bulyaw na naman ang inabot ko kay daddy. Dito ka matutulog, Chris ha? May asawa ka na. Dapat inaasikaso mong asawa mo. Hindi yung kilos dalaga ka pa rin. Pabulyaw na sabi sa akin ni daddy na nakapamewang pa. Dad, di ba pwedeng mag-adjust muna ako? Kailan lang naman kami kinasal? Noong nakarang araw lang oh. Di ba pwedeng dito muna ako matutulog? Dito naman ako galing ah. Sagot ko naman kay daddy sabay hagas ng shoulder bag ko sa sofa at umupo na rin. Honey, pabayaan mo ng anak natin. Hayaan mo tatawagan ko si Jeffrey para sunduin ang asawa niya. Malumanay namang wika ni mommy habang hinahagod dito ang likuran ni daddy. No mom, busy siya at hindi rin siya umuwi ngayong gabi.
Kaya nga dito na muna ako matutulog dahil malungkot ako doon. Wala man lang ako makausap. Kunway malungkot ko naturan sa kanila. Iha, kailan ang honeymoon niyo ni Jeffrey? Di ba dapat mag-honeymoon na kayo para naman mabigyan niyo na kami ng daddy mo ng apo? Nakangiti pang sabi ni Mommy. Lumapit ito sa akin at hinaplos pa ang buhok ko. Ew, never mind Mommy, dahil hindi ko kayo mabibigyan ng apo sa lalaking iyon. Pangiinis ko pang wika sa kanila. Lalo namang kumunot ang noo ni Daddy. Buti nga sa'yo. Papasok na sana ako sa loob nang sinalubong kami ng isang matanda. Senyorito, nandito na po pala kayo. Tanong na matanda sa kanya. Manang Miding, ikaw na bahala sa babaeng at matutulog na ako. Utos ng walang hiya kong asawa sa matanda. Napanganga ako sa inasal niya. Senyorito, ayaw niyo na po bang kumain? Tanong ng matanda. Hindi na. Sagot naman niya, saka pumasok na sa loob ng mansyon. Magandang gabi, senyorita. Pasok na po kayo. Yaya naman sa akin ng matanda. Pumasok ako sa loob at bumungad sa akin ng malaking aquarium na may malaking isda na arwana. Ang ganda ng pagkadisenyo ng bahay niya. Mas maganda pa sa mansyon ng pinsan kong si Liam. Pagpasok ko sa sala ay tumambad sa akin ang nakakwadradong larawan na malaki na nakasabit sa pader. Isang magandang babae at isang batang lalaki na tansya ko ay nasa 10 taong gulang ang batang lalaki at isang cute na batang babae na siguro ay nasa 1 taong gulang pa lamang ito. Siguro ang ugok na ito ang batang lalaki at siguro mommy niya ang babaeng may kandong sa batang babae. Senyorita, ano pong gusto niyong ihain ko sa inyo? Tanong ulit ni Manang. Busog pa po ako. Gusto ko na rin matulog. Wika ko sa matanda. Kung ganoon po ihatid ko na po kayo sa magiging silid ninyo. Saka iginiya na ako nitong paakyat. Ibig ba sabihin may sarili akong kwarto? Nakangiti kong tanong. Opo, senyorita. Ayaw kasi ni Sir Jeffrey na may katabi siya sa kwarto niya, kaya meron din po kayong sariling kwarto. Paliwanag pa ng matanda. Buti naman, at least hindi ko katabi ang lalaking iyon. Sabi ko, bakit kaya ayaw niyang may katabi? Saka asawa ko naman siya. Tanong ko pa sa sarili ko pero masaya ako dahil hindi niya ako mapapagsamantalahan. Maya-maya pa'y dinala na ako ni Manang sa magiging silid ko. Pagbukas ng pinto ay napanganga ako sa disenyo ng silid ko. Naroon itong malaking kama na may cover na kulay peach na bedsheet na napaka-elegante. At meron din itong salamin na malaki at may malaking drawer na may mga iba't ibang brand ng makeup at lipstick. Mayroong blower at plancha na para sa buhok at may sariling banyo rin sa silid nito. Nilingon ko si Manang na nakangiti ng malaki. Manang, ito po ba ang kwarto ko? Ang ganda naman. Mas maganda pa ito sa kwarto ko sa bahay. Natutuwa akong sabi sa matanda. Opo, senyorita. Si Sir Jeffrey po nagpaayos dito. Gusto raw po niya kasi na maging komportable ka. Nakangiti namang sabi ni Manang. Salamat, Manang. Mag-shower na po muna ako. Wika ako. Sige, senyorita. Tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Wika naman sa akin ni Manang Meding. Paglabas niya ay naglak ako ng pinto at hinagis ko ang shoulder bag sa sofa na nandoon sa kwarto. Meron din doon na bookshelf. Mahilig din kasi ako magbasa. Sinuri ko muna ang bawat sulok ng silid. Baka hindi ko alam na merong nakatagong CCTV camera doon at baka masilipan ako ng lalaking iyon. Nang wala naman akong makita ay binuksan ko ang malaking drawer na lagayan ng mga damit. Tumambad naman sa akin ang magagandang kasuotan at mga nakatuping damit. Meron din mga pantulog, may mga underwear at bra din doon. Paano niya kaya nalaman ang mga sukat ko? Tanong ko sa aking isipan. Sa kabilang bahagi ay binuksan ko naman ang isa pang aparador. May iba't ibang klase ng bag doon na mamahalin at iba't ibang brand. Napangiti naman ako sa isa pang aparador ay nandoon ang iba't ibang brand ng sandals at shoes. Pati iyon ay sukat na sukat din sa akin. Nabusog ang paningin ko sa mga gamit na nandoon sa kwarto ko. Magkwanta rin palang ugok na iyon. Nakangiti kong sabi sa sarili at nagtungo na ako sa banyo para mag-shower. Kompleto din ang gamit sa banyo ko at mayroon ding botob. May laman ito ng gatas na may mga petals. Nagubad ako at inilublob ko ang aking sarili sa botob. Napapikit ako at dinama ang gatas na nakalublob sa aking katawan. Naisip ko si Darwin. Paano ko kaya sasabihin sa kanya na kasal na ako nang hindi siya masasaktan? Paano ko sasabihin sa kanya na kahit kasal man ako ay siya pa rin ang mahal ko? Na pwede pa naming ituloy ang relasyon namin na kami lang dalawa ang nakakaalam.
Nagpakasal lang naman ako kay Jeffrey dahil sa kagustuhan ng mga magulang ko. Pero kahit ni isang katiting wala akong nararamdaman para sa asawa ko. Hindi ko siya mahal. Si Darwin ang mahal ko at gusto kong kausapin si Jeffrey bukas tungkol sa amin ni Darwin. Gusto kong sabihin sa kanya na walang pakialamanan. Kahit mag-girlfriend siya ng ilan ay okay lang sa akin. Basta wag niya akong pakikialaman. Kasal lang kami sa papel. Yun lang ang nagpapaugnay sa aming dalawa. Kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Ang sarap ng tulog ko sa sarili kong silid. Hindi ako nanibago o namahay man lang. Komportable ako sa bagong silid ko ngayon. Umiyak muna ako ng kamay at katawan bago bumangon sa malambot na kama. Kumuha ako ng roba at nagtungo sa banyo para maligo at mag-toothbrush. Gusto ko mag-usap kami ni Jeffrey tungkol sa magiging sitwasyon namin dalawa. Pagdating ko sa banyo ay nag-shower na ako. Pagkatapos ay nagbihis ako ng simpleng dress na hapit sa bewang ko. Pinatuyo ko muna ang buhok ko sa blower pagkatapos ay nag-spray ako ng pabango na nandoon sa drawer ko. May iba't ibang klase ng pabango roon pero nagustuhan ko ay ang Chanel 25 na brand. Bumaba na ako upang hanapin si Jeffrey. Pagsapit ko sa baba ay naabutan ko itong nakapamulsa sa sala at may kausap sa cellphone. Okay, sigurado ka ba sa information na nakuha mo? Tanong nito sa kausap sa kabilang linya. Sige, basta alamin mo lahat tungkol sa kanya. Dugtong pa nito. Nakita niya ako at ngumiti ito ng malaki saka ibinaba ang cellphone. Oh, my beautiful wife, gising ka na pala. Wika niya habang nakangisi sa akin. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Seryoso kong sabi. Kumain ka muna at may inihandang pagkain si Manang para sa atin. Nagkibit balikat na lang ako at nagtungo kami sa mesa. May mga nakahain ng pagkain roon. Umupo ako sa isang upuan at siya naman ay sa sentro ng mesa. Masaya ang mukha nito na para bang nakatanggap ng magandang regalo. Habang kumakain kami, tinanong ko siya kung bakit panay ang ngiti niya. Mukha yatang masaya ka. Sabay kibot ko ng labi. Of course, may dapat ba akong ikalungkot? Sarkastiko naman niyang sagot. Mabuti ka pa masaya, samantalang ako'y naiimbiyar na. Pagmamaldit ako sa kanya, sumeryoso naman ang mukha niya. Bakit? Naninibago ka ba sa silid mo? O baka naiimbiyar na ka lang dahil hindi kita tinabihan? Bigla akong nabilaukan sa sinabi niya. Hoy, pabor sa akin na may sarili akong silid. Kesa tumabi naman ako sa'yo, no? Sabi ko, sumubo na lang ako ng pagkain para maibsa ng inis ko sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Hindi kasi ako sanay na may katabing bungangera sa kwarto ko. Insulto pa nitong sabi sa akin. Ang kapal mo naman na sabihan akong bungangera. Oo nga pala, may gusto ko linawin sa'yo. Ano yun? Walang emosyon yan, tanong habang umunguya ng kanin. Gusto kong bigyan mo pa rin ako ng kalayaan. Yung pwede ako makipag-anwin sa mga friends ko. At huwag mo sanang pakikialaman ng personal kong buhay. Do whatever you want and I'll do whatever I want. Kumbaga wala tayong pakialaman sa isa't isa. Para naman itong bingi sa sinabi ko dahil patuloy lang siyang kumakain at wala man lang reaksyon sa sinabi ko. What else? Tanong niya bago uli sumubo. Kung makipag-date ka sa iba, hindi ako makikialam at huwag mo rin akong pakikialaman kung makikipag-date din ako sa iba. Saka huwag mo sana akong gagalawin dahil ang katawan ko'y para lang sa lalaki mahal ko. At hindi ikaw yun. Umangat ang mukha niya at tumingin sa akin na parang wala lang sa kanya mga sinabi ko. Yun lang ba ang gusto mo? Wala nang iba? Taas noon niyang tanong sa akin. Oo, yun lang. Sagot ko. Nagkatitigan kaming dalawa pero kalaunan ay ako na ang bumawi ng tingin sa kanya dahil hindi ko kaya ang makipagtitigan. Do you have a boyfriend? Casual niyang tanong. Oo, may boyfriend ako. Mabuti na yung alam mo. At least honest ako at hindi niya alam na ikinasal na ako sa iyo. Pero hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Sagot ko sa kanyang tanong. Wala akong pakialam kung ano sasabihin niya. Basta nasabi ko na sa kanya ang dapat ko sabihin. Nakatingin lang siya sa akin na para bang binabasa niya bawat kilos ko. So, ayaw mong sabihin sa kanya na ikinasal ka na? Sa akin? Tanong niya kasabay ng pagtaas ng kanya mga kilay na may pang-uuyam na tingin sa akin. Kapag nagkita na kami, ipagtatapat ko sa kanya ang tungkol sa atin. Pero wala akong balak na makipagwalay sa kanya. Mariin kong wika sa kanya. So, gagawin mo siyang kabit, ganun ba? Napanganga ako sa tanong niya. Kumibot ang pangitaas niyang labi saka pinunasan niya ito ng table napkin at pabatong inihagis ito sa mesa. Oo, wala akong paki kung kabit ang tawag doon.
Basta hindi masisira ang relasyon namin dahil lang sa kasal natin. Sabi ko pa sa kanya, "You're still virgin or not?" Walang preno niyang tanong sa akin. Namilog naman ang mga mata ko sa tanong niya kaya naisipan kong magsinungaling na lang. Hindi na ako virgin and of course, ang boyfriend ko nako virgin sa akin. Taas noo ko pang sabi sa kanya dahil gusto ko siyang inisin. Masakit naman na tingin na ipinukol niya sa akin. "You're disgusting." Sabi niya sabay inom ng tubig at tumayo saka tumalikod na sa akin. "Hoy, saan ka pupunta?" Pasagaw ko na tanong sa kanya. "Wala ka nang pakialam kung saan ako pupunta." Wika nito saka lumabas sa dining area.